At bakit mister? Hindi pwede no. Late na nga akong papasok tapos absent pa ako ngayon? Nakakahiya na iyan. Baka pag initan na ako ng professor ko, nagmamaktol kong sagot sa kanya. Mahina siyang natawa sabay titig sa labas ng bintana ng sasakyan. Okay kita na lang tayo mamaya pag out mo. Mag-ingat ka dito sa school ha. Mag-iiwan ako ng ilan sa mga tao ko para bantayan ka, sagot niya sa akin. Nagulat naman ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. May ilan sa mga bodyguards akong itinalaga para sa iyo para bantayan ka. Allowed naman iyon sa school basta may permit lang, sagot niya sa akin. Aalma sana ako pero tumigil na ang kotse sa drop-off area at namalayan ko na lang nakusa nang bumaba si Jaylord ng kotse at inilahad ang kanyang kamay para alalayan akong pababain. Abot-abot ang tuwa sa puso ko kaya kaagad kong tinangap ang kamay niya at kaagad na din akong bumaba ng kotse. Heto ang bag mo. Nasa loob na din ang cellphone mo at kapag may problema ka, tawagan mo ako, wika niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga alam kung saan at paano mag-umpisa. May mga room number na ako pero hindi ako alam kung paano puntahan. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Jaylord sa akin. Alanganin naman akong tumango. Saan ba sa mga building na iyan ako papasok? Tanong ko sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan sabay sulyap sa suot niyang relo. May meeting ako ng 9:00. Dapat pala nilibot natin kahapon ang buong school para hindi ka mangapa, sagot niya sa akin sabay senyas sa isa sa mga tauhan niya na nakasakay sa isa pang sasakyan. Kaagad naman itong lumapit. Ano po ang maipaglilingkod ko, Boss Jaylord? Magalang niyang tanong. Babae pala siya at kung hindi pa siya nagsalita, iisipin ko talaga na lalaki siya. May dress code kasi ang uniform ng mga bodyguard ni Jaylord at ni minsan hindi ko pa nagawang makipag-usap kahit na isa sa kanila. Masyado kasi silang mailap kapag magkasama kami ni Jaylord. Kapag nasa bahay naman ako, lalapitan ko pa lang sila napapansin kong umiiwas na sila. Garcia, samahan mo si Bea na hanapin ang mga rooms niya. Kayong dalawa ni Lopez ang maiiwan dito sa eskulehan para mabantayan ang safety niya, seryosong wika ni Jaylord. Noted po, sir. Asahan niyo po na kami na ang bahala kay Ma'am Bea, sagot naman ng boses babae na si Garcia. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kung hind lang siguro nakapusod ang kanyang buhok ang ganda ni Va siguro. Matanda lang siguro siya ng ilang taon sa akin. Maliit lang ang kanyang mukha at matangos din ang ilong. Kaya lang parang hindi siya marunong umiti B, sweetheart. Mag-ingat ka ha. See you later, nakangiting wika ni Jaylord, sabay halik sa noo ko at mabilis na siyang sumakay ng kotse. Tulala naman akong nasundan siya ng tingin hanggang sa nakaalis na ang sasakyan na kanyang sinakyan. Ma'am, sasamahan po kita sa loob, bumalik lang ako sa huwesyo nang marinig ko ang boses ni Garcia. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya sabay ngiti. Ano ang first name mo? Kaagad kong tanong sa kanya. Di ba, may time pa ako na makipagtsikahan sa kanya, gayong malilate na nga ako. Laarni po ma'am. Laarni Garcia. Dalawa po kaming magbabantay sa iyo. Inaayos niya lang ang service car namin sa parking area, seryoso niyang sagot sa akin. Tumango na lang ako dahil mukhang hindi naman siya friendly. Siguro gusto niyang panatilihin ang gap sa pagitan naming dalawa. Naasawa ako ng amo niya at kailangan niya akong bantayan. Baka ganoon. Laarni, alam mo ba kung saan sa mga building na iyan ang room ko? Late na yata ako sagot ko sa kanya. Tumango naman siya sa gaituro sa pangatlong building. Iyan po ang building ng mga tertiary level ma'am, sagot naman ni Laarni sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Tamang-tama at malapit lang sa amin ang building na tinuro niya. Wala nang mahabang lakaran. Ako na po ang magbibitbit ng bag mo ma'am, muling wika niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Ako na lang Laarni. Magaan lang naman, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi na siya sumagot kaya nanahimik na din ako. Kailangan ko nang makarating sa classroom ko. Saka ko na lang interviewin si Laarni, kapag may free time ko total naman mukhang siya na ang palagi kong makakasama tuwing papasok ako ng school. Hanggang naglalakad kami papunta sa building na itinuro ni Laarni napansin kong may ilan sa mga estudyante ang nakakalat sa paligid.
Iyong iba nag-uusap lang at iyong iba naman naghaharutan. Pagkapasok namin sa loob ng building napansin kong napatingin na din sa akin ang ilan sa mga estudyante. Parang kinikilatis nila ako. Siguro dahil bago ako kaya naman nagtataka sila. Well, normal lang talaga siguro ito lalo na at bagong salta lang ako sa eskwelahan na ito. Balak ko sanang questionin si Jailord sa pagbibigay niya sa akin ng bodyguard, kaya lang huwag na lang muna. Mukhang ayos naman sila Arnie. Parang gusto ko siyang maging friends para liban kay Manang Josefa, may iba pa akong makakausap kapag nasa bahay ako. Ma'am, iyan na po ang room ng first subject nyo, pukaw nila Arnie sa akin. Nandito kami sa tapat ng isang nakasarang pintuan ng classroom. Bigla naman akong kinabahan. Parang aalangan akong pumasok lalo na nang mapansin ko na marami ng estudyante sa loob. Late na ayata ako la Arnie. Nahihiya ako, bigkas ko sa kanya. Napansin kong nagulat siya at napatitig sa akin sabay ngiti. Huwag po kayong matakot ma'am. Mamahalin ang school na ito at hindi sila basta-basta namamahiya ng mga estudyante, wika niya sa akin. Nagtatalo pa ang isipan ko kung papasok ba ako or hindi hanggang sa maagaw ang pansin ko sa isang babae na medyo may edad na. Naglalakad siya palapit sa gawin namin. Are you the transferee? Kaagad na tanong sa akin ng medyo may edad ng babae nang makalapit siya sa amin. Mukhang itong room na ito ang sadya niya dahil huminto din siya sa tapat ng pintuan. Napasulyap pa ako sa kanyang suot na jeans at doon ko nakumpirma na isa pala siya sa mga professor ko. Kung ganoon, hindi pa ako late. Halos sabay lang kaming dumating. Yes ma'am. Good morning po. Beasamonte po, kaagad kong sagot. Napansin kong sinipat niya ako ng tingin sa katumango. Good morning Bea. I am Enref Desari Robles. Akong professor mo sa subject na Tourism Policy Planning and Development. Since bago ka ipapakilala kita sa mga classmates mo, nakangiting sagot niya sa akin at siya na mismo ang pumihit ng doorknob ng naturang classroom. Napasulyap pa ako kay Arnie. Bago ako tuluyang pumasok sa loob ng classroom. Sa totoo lang kinakabahan ako. Mayaman ang school na ito at ibig lang sabihin mayayaman din ang mga classmates ko. Mahihirapan ako nitong pakibagayan sila. Nang tuluyan na kaming nakapasok sa loob ng classroom napansin ko ang samut, saring reaksyon sa mukha ng mga estudyante na naabutan ko. Lahat sila ay nagtataka habang nakatitig sa akin. Siguro nga dahil masyado nang late itong pagpasok ko. Kukunti lang ang mga classmates ko sa subject na ito pero halata sa mga hitsura nila na nakakaangat sa lipunan. Bea. Jailord's wife, narinig kong sambit ng isang familiar na boses. Nagtataka akong napatitig sa kung sino ang nagsalita at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko si Butter. Yes, ang malditang si Butter at mukhang magkapareho pa yata kami ng schedule sa subject na ito. Kung minamalas ka nga naman. Kung sino pa iyong ayaw mong makasaluha siya naman itong nasa paligid ko lang. Ang galing talagang magbiro ng tadhana. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Kaagad kasing umalingaw sa buong paligid ang samut-saring bulungan. May narinig pa ng akong napakabata ko pa raw para mag-asawa at sino daw ba si Jailord? Sugar daddy ko daw ba? Heist, mapanghusga. Balak talaga siguro akong ipahiya ni Butter sa mga bagong classmates ko kaya nabanggit niya, yun. Napansin ko kasing abot tainga ang ngiti ng broha. Humanda talaga siya sa akin. Isusumbong ko siya kay Jailord mamaya. Who's Jailord? Kilala mo Butter, maarteng bigkas ng babaeng katabi ni Butter. Sa isang tingin halatang closed ang dalawa. Sinaway na sila ni Enref Robles pero bumanat pa rin ang babaeng ipinaglihi yata sa munggo. Maputi nga tadtad naman sa tagihawat ang mukha. Malayong malayo ang hitsura niya sa makinis na mukha ni Butter at hindi ko maintindihan kung bakit magkatabi sila ng upuan at kung bakit mukhang magkasundo naman ang dalawa. Si Jailord. Jailord Montenegro, nakalabing sagot ni Butter. Halata sa boses niya ang pagiging bitter. Sorry na lang siya, ako ang pinili ni Jailord eh. Wala na siyang magagawa kundi ang itago ang pagsintang purorot niya para sa asawa ko. Shocks! Si Jailord. Ang one and only love mo na si Jailord, nag-asawa na, tanong ulit ng katabi nito. Maritz ang bruha. Sasagot pa sana si Butter pero kaagad nang nagsalita si Enref Robles sa harapan. Class, good morning.
Meron tayong new student, narinig kong wika ni Prof. Robles. Inumpisahan niya na akong ipinakilala sa lahat at hindi nagtagal pinatayo niya ako sa harapan para magpakilala. Kahit na kinakabahan pinilit kong nagpakakaswal habang sinabi ko ang pangalan ko at kung ano ang kurso na kinukuha ko. Iniiwasan kong mapasulyap kay Butter dahil feeling ko hinuhusgahan niya ako sa mga titig niya. Ano kaya nang ginagawa ng babaeng ito sa subjects ko? Halata naman na hamak na mas matanda siya ng ilang taon kumpara sa akin. Sana sa ibang subjects hindi ko na siya makakasabay. Feeling ko kasi malaki ang galit sa akin ni Butter at natatakot ako na baka bigla niya na lang akong saksakin ng ballpen kapag nakatalikod ako. Pagkatapos kong magpakilala, palakpakan naman ang ibang mga classmates ko. Karamihan sa mga pumalakpak mga kalalakihan. Mabuti pa sila mukhang welcome naman ako pero ang iba naman sa kanila deadma lang. May napansin pa nga akong umirap sa akin. Pinaupo ako ni Ruth Robles sa bandang likuran lang ni Butter. Napansin ko pa ang pag-irap niya sa akin nang dumaan ako sa harapan niya. Hindi ko na lang pinansin. Dahil ayaw ko ng gulo. First day ko ngayon kaya hangat maari ayaw kong makipag-away. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Nanahimik na din si Butter at ang iba ko pang ka-classmates nang umpisa ng mag-lecture si Ruth Robles. Tahimik naman akong nakikinig pilit kong iniintindi ang sinabi ng professor, kahit na ang totoo lumilipad ang utak ko. Hindi ko alam kung tama ba itong desisyon ko na mag-aral ulit. Alam ko sa sarili ko na mangangapa ako nito. Lalo na at late na ako na 1 linggo. Si J-Lord kasi may balak pala siyang paaralin ako, hindi niya naman sinabi kaagad. Sana nakapag-ready man lang ako. Pagkataos ng mahigit 1 oras natapos din ang una kong klase. Iyon nga lang pagkalabas ni Ruth Robles, saka naman ako nilapitan ni Butter. So, be right. Ayaw kitang maging classmate sa subject na ito. Tito at tita ko ang may-ari ng school na ito at papakiusapan ko na patalsikin ka kahit na asawa ka pa ni J-Lord. Mas matimbang pa rin ako sa may-ari ng school na ito dahil pamilya kami, nakaingos na bigkas ni Butter sa akin. Talaga naman. Ayaw na lang manahimik. Nagmumukha tuloy siyang chip sa paningin ko. Ewan ko lang sa iba naming ka-classmate. Kung ganito siya palagi, hindi ko lang alam kung hanggang saan ang pasensya ko. Baka mapatulan ko siya ng wala sa oras. Di kausapin mo. Akala mo naman libre ang pag-aaral ko dito para mag-demand ka ng ganyan. For your information, hindi sponsored itong pagpasok ko sa school na ito at bayad ito ng asawa ko. Sagot ko naman sa kanya. Tumayo na din ako at ngayon ko lang napansin na halos magkasing height lang pala kami. Iyon nga lang, mas maganda ako sa kanya dahil ako ang pinili ni J-Lord. Well, sa totoo lang maganda naman talaga si Butter. Ang kinis niya at ang puti niya. Maliit ang kanyang mukha at matango din ang ilong. Iyon nga lang mukhang maldita at mata pobre, kaya hindi ko siya bet or kahit na makipagkaibigan pa siya sa akin ayaw ko. Mukhang hindi kami magkakasundo. Abat, akala mo naman kung sino ka. Ito ang tandaan mo, bibilang lang ako ng 1 taon at pagsasawaan ka din ni J-Lord, katulad sa mga babaeng dumaan sa buhay niya, kaya i-enjoy mo lang habang patay na patay pa siya sa iyo. Nang insulto niyang bigkas. Lalo naman akong nakaramdam ng inis dahil sa sinabi niya. Napakapakialamera at ang kapal ng mukha. Hindi ba siya nahihiya na ipakita sa ibang estudyante dito sa room na ito ang pagiging chip niya? Heist! Pamangkin pala siya ng may-ari na school na ito. Di wow! Sila na ang mayaman. Saka hindi ako affected sa sinabi niya na pagsasawaan daw ako ni J-Lord. Patay na patay sa akin ang lalaking iyon kaya malabong mangyari ang sinasabi niya ngayon. Okay, hintayin na lang natin ang 1 taon at tingnan natin kung magkatotoo iyang prediction mo, baliwala kong sagot sabay sulyap sa hawak kong papel. May 1 oras pa para sa next subject ko at sana nasa labas lang sila Arnie ng classroom para may makakausap naman ako. Nag-umpisa pa lang ang araw pero mukhang tatamari na akong pumasok nito ulit bukas, lalo na at sa unang subject ka-classmate ko pala ang malditang babae na nasa harapan ko lang. Narinig kong bigkas ni Butter sabay walkout. Hindi ko na lang pinansin bagkus muli akong naupo para tingnan kung saang room ba ang kasunod kong subject. Hi! Be right, nakatungo ako nang marinig ko na may nagsalita sa tagiliran ko.
May nakalahad din na kamay sa harapan ko, kaya kaagad akong napaangat ng tingin at sumlubong sa akin ang isang kagaya kong estudyanteng babaeng matamis na nakangiti. Hi! Yes, ako si Bea, ikaw, sagot ko naman sa kanya, sabay ngiti at tinangap ang pakikipagkamay niya sa akin. Selena Ramirez. Pareho tayo ng course, nakangiti niyang sagot. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa sobrang tuwa. Sa wakas, mukhang dininig din ni Lord ang paghihirap ko sa kakahanap ng next room ko. Mukhang may makakasabay na ako. Talaga? Yes, in tourism ka din, nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Yes, second year din pareho tayo, kaya pareho tayo ng mga subjects at schedule, nakangiti niyang sagot. Naku, salamat naman kung ganun. Alam mo bang kanina pa ako naguguluhan dito sa schedule ko? First day ko kasi ngayon kaya nangangapa pa ako, nakangiti kong sagot sa kanya. Don't worry Bea, ako ang bahala sa iyo. Sumabay ka na lang sa akin at kalaunan makakabisado mo din ang pagkakasunod ng mga rooms at subjects natin, nakangiti niyang sagot sa akin. Mabuti na lang at may mabait pala akong classmate. Thank you Selena ha, muling wika ko. Tumango naman siya sabay sulyap sa kanyang wristwatch. Don't worry. Hindi lahat mga estudyante dito kagaya ni Butter na masama ang ugali, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman napigilan ang matawa. May halos 1 oras pa. Gusto mo bang sumama sa akin sa kantin? Hindi pa kasi ako nakapag-breakfast kanina, kaya medyo gutom ako ngayon, sagot niya. Kaagad naman akong tumango. Inayos ko muna ang mga gamit ko sa bag ko bago ako tumayo. Sabay na kaming naglakad ni Selena palabas ng classroom. Mukha naman siyang mabait kaya panatag ang loob ko na sumama sa kanya. Pagkalaba namin ng classroom wala na sila Arnie. Baka nasa paligid lang kaya hindi ko na binigyang pansin. Tuluyan na akong sumama kay Selena sa kantin at pagkatapos namin magmeryenda sabay na kaming pumunta sa next subject namin. Naging smooth naman ang mga sumunod na sandali sa buhay ko. Hindi ko na nakita pa si Butter. Baka sa iisang subject lang kami magkapareho. Eksakto 2:00 ng hapon natapos din lahat ng subjects ko ngayong araw. Aaminin ko na nag-enjoy din naman ako. Marami akong natutunan kahit papaano at kahit na hindi maayos ang umaga ko kanina, dahil kay Butter excited pa rin akong pumasok ng school kinabukasan. May sundo ka ba, Bea? Pwede kang sumabay sa akin kung gusto mo. Nakangiting alok sa akin ni Selena habang naglalakad na kami papuntang parking area. Kanina pa ako palingon-lingon pero hindi ko na nakita pa sila Arnie. Nako, thank you na lang Selena. May sundo ako. Baka nasa waiting area lang, nakangiti kong sagot sa kanya. Ganoon ba? Sige, see you tomorrow na lang. Masaya akong nakilala kita Bea, bigkas niya at mabilis na siyang naglakad palayo sa akin. Nasundan ko na lang siya ng tingin at nagpasya na akong naglakad patungo sa lugar kung saan ako na-drop off kanina ni Jaylord. Habang naglalakad, nagpasya akong tawagan na lang si Jaylord. Sasabihin ko lang naman sa kanya na tapos na ang klase. Sana siya na lang ang sumundo sa akin dahil miss na miss ko na siya. Abala ako sa kakakalkal ng bag ko para hanapin ang phone ko nang sa hindi inasahang pagkakataon bumanga ako sa hindi ko napansin na kasalubong ko. Nabitiwan ko ang bag ko at ganoon na lang ang pag-alsa ng inis ko nang mapansin ko na kaagad na kumalat sa Bermuda grass ang mga gamit ko. Kung mamalasin ka nga naman. Naku. Sorry miss, hindi ko sinasadya, kaagad na bigkas ng lalaking nakabangaan ko. Naiinis naman akong akmang pupulutin sana ang mga gamit ko na nagkakalat ng kaagad niya naman akong inunahan. Nagkusa siyang damputin ang mga gamit ko. Gentleman naman pala at nagsorry naman kaya hinayaan ko na lang siya. Total, kasalanan ko din naman dahil hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Here, sorry talaga miss, wika niya pagkatapos niyang pulutin ang nagkalat kong gamit. Iniabot niya sa akin ang bag ko at hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa kanyang mukha habang titig na titig sa akin. Hi! Nagkita na ba tayo before? Yes, the way ako nga pala si Brian Adam, nakangiti niyang bigkas kasabay ng paglahad ng kamay niya. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Para kasing na-meet ko na siya before. Familiar siya sa akin at hindi ko lang talaga maisip kung saan ko siya nakilala. Bea sa monte, bigkas ko habang titig na titig sa kanya. Kaagad naman siyang umiti sabay tango. Hi Bea!
Naalala ko na. Ikaw yung asawa ni Jailord Montenegro, di ba? Nakangiti niyang tanong. Kaagad naman akong tumango. Naalala ko na din siya iyong nakasalubong namin noong pauwi na kami galing party. De La Fuente ang apelyedo niya at kung hindi ako nagkakamali anak siya ng may-ari ng eskwelahan na ito. Imagine, naalala niya pa rin pala ako. Kahit na hindi maayos ang pakikitungo sa kanya ni Jailord noong gabing iyon pero ang bait niya pa rin. Hindi ko man lang nakita sa kanya na nagalit siya or nainis siya kay Jailord. Para naman kasing tanga itong si Jailord eh. Pupunta ng party pero puro mga edad na ang mga kinakausap. Parang wala yatang social life ang asawa ko liban na lang sa pambababae. Nice to see you again, Bie. Hope na mag-enjoy ka sa school na ito. Any problem, huwag kang mahiya na lapitan ako. Estudyante din ako sa school na ito at malaki ang posibilidad na palagi tayong magkikita, nakangiti niyang wika sa akin. Kaagad naman gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko sabay tango at kaagad na din naman siyang nagpaalam. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Halata naman na estudyante din siya dahil sa kanyang suot na uniform. Ano kaya ang kinukuha niyang kurso? Bakit kaya ang gaan ng loob ko sa kanya? Hindi naman ako ganito dati sa kapwa ko eh. Tanging kay Jailord lang talaga ako nagtiwala pagdating sa mga lalaki. Pero itong si Brian, may iba akong nararamdaman sa kanya na hindi ko maintindihan. Siguro dahil mabait lang siya. Baka nga natutuwa lang ako sa kanya dahil sa ugali niya. Hindi siya kagaya ng mga anak mayaman na mataas ang aere. Hindi siya kagaya ni Butter. Nagpasya na lang akong maglakad patungo sa area kung saan ako ibinaba ni Jailord kanina. Nasaan na kaya ang mga itinalaga niyang bantay sa akin? Bakit simula kaninang umaga hindi ko na napapansin sila Arnie? Habang naglalakad hindi ko mapigilan ang magpalingalinga sa paligid. Pilit kong hinahagilap ng tingin sila Arnie pero wala talaga siya. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko nang matanaw ko ang isang familiar na sasakayan sa lugar kung saan niya ako ni-drop off kanina. Si Jailord at mukhang sinusundo niya ako. Tingnan mo nga naman ang sweet talaga ng asawa ko. Lalo ko tuloy binilisan ang hakbang ko kasabay ng pagbukas ng pintuan ng kotse at iniluwa si Jailord. Nakangiting sinalubong niya ako kaya mahigpit akong napayakap sa kanya nang makalapit na kami sa isa't isa. I missed you, narinig kong bigkas niya kasabay ng mabilisang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Hindi ko na inintindi pa na may nakakakita sa amin. Ano ngayon? Mag-asawa kami at normal lang kung mag-kiss kami. I missed you too, nakangiti kong bigkas sa kanya sabay yakap. Nakaka-addict talaga ang amoy niya. Amoy gwapong lalaki. Kapag ganitong nakadikit ang katawan ko sa kanya feeling safe talaga ako palagi. Para bang walang sino man ang pwedeng manakit sa akin. Ganun. Let's go somewhere. Kumain ka na ba? Ano ang gusto mong kainin? Tanong niya sa akin at kusa na siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin dahil napansin niya marahil na wala akong balak na bumitaw sa kanya. Kumain na ako kanina. Kaya lang. Sandwich lang saka juice. Gusto kong mag-rice mamaya, sagot ko sa kanya. Sinipat niya ako ng tingin sabay iling. Pansin ko nga. Nangangayayat ka na kaagad sagot niya sa akin. Wala sa sariling nahampas ko siya sa kanyang braso. Oras pa nga lang na hindi kami nagkita tapos sasabihin niya sa akin na nangangayayat na ako. Ano iyon Magic? Inaalalayan niya ako pasakay ng kotse nang mapansin ko ang parating na si Butter. Pagkatapos ng unang subject kanina hindi ko na siya nakita. Siguro isang subject lang ang magkapareho kami. Jailord, Bobby nandito ka? Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis bigkas ni Butter nang makalapit na siya sa amin. Nagulat pa ako dahil mabilis nitong idinampi ang labi niya sa pisngi ni Jailord. Napababa tuloy ako sa kotse nang wala sa oras. Ngayon ko lang lubos na isip. Nahangat may pagkakataon, gagawa ng paraan ang Butter na ito para maakit niya ang asawa ko. Butter, please, hindi mo dapat ginawa ang bagay na iyon. Nandito ang asawa ko at baka kung ano ang isipin niya, narinig kong bigkas ni Jailord. Lihim namang nagdiwang ang kalooban ko. Mabuti naman at nagawa niya ding sawayin ang babaeng ito. Sana lang talaga hindi na maulit dahil nakakahiya sa ibang mga estudyante na nakatingin sa gawin namin. Baka kasi kung ano ang isipin nila. Ang alin? Ang tungkol.
Sa pagkiss ko sa pisngi mo. Babe, palagi ko naman itong ginagawa sa iyo dati ah. Don't tell me pagbabawalan mo ako dahil may biya ka na, naiinis namang sagot ni Butter. Cheap talaga at harap-harapan kung manglandi ng lalaking may asawa na. Wala sa sariling napakapit ako sa isang braso ni Jaylord para ipakita sana kay Butter na pag-aari na ng iba ang lalaking pinagpapantasyahan niya. Hayaan mo na siya, sweetheart. Masyado pa kasing maaga ang lahat. Baka hindi pa siya naka-moved on na ako ang pinili mo. Nakangiti kong bigkas habang matalim ang titig na pinapakawalan ko kay Butter. Sa aming dalawa ako lang ang may mas karapatan na magtaray at mag-inarte dahil ako ang asawa. We have to go. Sana tigilan mo na ang kahibangan mo, Butter. Kapag hindi ka pa tumigil, wala akong choice kundi ang ipaalam sa daddy mo kung ano itong mga pinanggagawa mo. Wika ni Jaylord na may tonong pagbabanta sa boses habang sinasabi ang katagang iyon. Napansin kong kaagad na napasimangot si Butter at matalim akong tinapunan ng tingin bago nagmamadaling naglakad palayo. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Hayaan mo na siya. Huwag mo nang pansinin. Tiyak na hindi na iyan lapit sa akin dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya kakampihan ng ama niya kapag malaman nito na gumagawa siya ng kalokohan. Wika ni Jaylord at muli niya na naman akong inalalayan na. Makasakay ulit ng kotse. Dumaan lang kami sa isang restaurant at kumain ng lunch bago nagpa siyang umuwi ng bahay. Napansin ko pa ang saglit na pagkunot ng noo ni Jaylord habang nakatingin sa nakaparang sasakyan sa parking area ng bahay. Sino ang dumating? Kaagad na tanong niya sa isa sa mga gwardya. Iyong daddy niyo po, sir, sagot naman nito na labis kong ikinagula. Daddy? Ibig bang sabihin si Senyor Antonio Montenegro ang dumating? Naku, yari na. Mukhang jera na naman ito. Wala sa sariling napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Jaylord. Bigla kasi akong nakaramdam ng agam-agam. Tinapik niya naman ang kamay ko sabay ngiti sa akin. Don't worry, hindi ko din naman gusto na tumambay sila ng matagal sa bahay natin, seryoso niyang sagot sa akin. Pilit maman akong umiti kahit na ang totoo kinakabahan ako. Bumalik kasi bigla sa alaala ko kung paano kami pakiharapan ni Senyor Antonio noong nalaman niya na asawa na ako ni Jaylord. Hindi pa ako ready na makarinig ulit ng masasakit na salita mula sa kanila. Hindi pa handa ang kalooban ko lalo na at nag-umpisa pa lang kami ni Jaylord na iparamdam sa isa't isa ang saya ng pagiging tunay na mag-asawa. Tahimik kaming dalawa ni Jaylord habang naglalakad kami papasok ng bahay. Ramdam ko sa ekspresyon ng kanyang mukha na hindi siya masaya sa pagdating ng kanyang ama. Ayaw ko sanang sumama sa kanya hanggang living room dahil ayaw ko pa sanang makaharap si Senyor Antonio pero masuyo niya akong tinitigan. Don't worry. Nasa balwarte ko sila at sa bahay na ito ako ang masusunod, bigkas niya. Hindi ko mapigilang mapalunok ng aking laway kasabay ng pagtango. Sige. Ito na din marahil ang pagkakataon para matuto akong pakiharapan sila, sagot ko. Hinaplos niya muna ang pisngi ko at hawak kamay kaming naglakad patungo sa living room. Pagkapasok namin sa loob labis akong nagitla sa aking nasaksihan. Hindi lang si Don Antonio ang nasa loob. Kasama niya si Senyora Alexa, pati na din ang isang tao na hindi ko inaasahan na makita ulit. Si Andrew na half-brother ni Jaylord at masugid kong manliligaw. Napansin ko din na kaagad siyang napatitig sa akin pagkapasok pa lang namin ni Jaylord dito sa loob ng living room. Nanunumbat ang paraan ng kanyang pagtitig kaya naman kaagad akong napaiwas ng tingin. Nakokonsensya ako dahil ang tagal niya akong niligawan pero sa half-brother niya na si Jaylord ako bumagsak gayong kailan lang kami nagkakilala. Dad, napadalaw kayo? May kailangan po ba kayo sa akin? May mga bagay pa ba kayong hindi nasabi noong last tayong nagkita? Narinig kong wika ni Jaylord. Ni hindi man lang siya nag-abala na lapitan ang kanyang ama at ang kanyang sexy na stepmother para magmano or magibgay galang. Kahit nga si Andrew hindi niya man lang tinapunan ng tingin. Para bang invisible lang ang half-brother sa paningin niya. Hindi nga pala talaga normal ang pamilya nila. Hindi sila magkasundo. Bakit, may batas na ba ngayon na nagsasabi na bawal dalawin ng isang ama ang panganay niyang anak? Nakangiting sagot naman ni Senyor Antonio. Tumayo pa ito at lumapit sa aming dalawa pero pasimple namang umiwas si Jaylord. Hinila niya ako sa kabilang bahagi ng sofa habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko.
Totoo nga pala talaga ang narinig ko na tuluyan mo nang inagaw sa akin ang babaeng gusto ko kuya, narinig kong bigkas ni Andrew na labis kong ikinagulat. Mukhang hindi talaga maganda ang magiging epekto ng pagdalaw nila. Imbes na kumustahan ang magaganap, mukhang sa bangayan at samaan ng loob patutungo ang lahat ng ito. Babaeng gusto mo? Ang tanong gusto ka din ba niya, seryosong sagot naman ni Jaylord kay Andrew. Napansin ko ang pagkatigaga ni Andrew, kaya napangisi naman si Jaylord. May point ako di ba? Hindi ka gusto ng asawa ko kaya sa akin siya sumama. Kasal na kami at kung talagang kapatid ang turing mo sa akin, huwag kang gumawa ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Lalo na kung ang asawa ko ang involved, Andrew, seryosong wika ni Jaylord. Halata sa boses niya ang pagbabanta, kaya naman kaagad na ding sumabat si Senyora Alexa. Jaylord, hindi kami pumunta dito para makipag-away. Katunayan nga marami kaming dala ng mga produkto galing sa Hacienda Montenegro bilang pasalubong namin sa inyo. Namiss ka lang ng ama mo kaya kami nandito, nakangiti niyang bigkas. Akala mo mabait na stepmom pero huwag ka, alam kong may matindi siyang pagnansa kay Jaylord. Ilang beses ko kasi siyang nahuli na kakaiba ang hagod ng titig niya sa asawa ko. Huwag na huwag lang siyang gumawa ng maling hakbang na hindi ko magugustuhan kung hindi malalaman talaga ng lahat kung ano ang itinatago niya. Wala namang mawawala sa akin kung magiging palaban man ako, di ba? Lalo na at nasa panig ko si Jaylord. Gusto ng Mommy Alexa mo mag-shopping dito sa Metro Manila and since malapit sa lahat ang bahay na ito, balak namin na dito na lang muna magstay. Kaysa naman mag-hotel pa kami. Di ba, pahayag naman ni Senyor Antonio. Kaagad naman akong nakaramdam ng pagtutol. Hang kami in good terms para pumayag ako. Wish ko lang talaga na sana hindi sila pagbigyan ni Jaylord. Isa pa, naiilang ako kay Andrew. Hangat maari sana ayaw ko muna siyang makita. May gusto siya sa akin at hindi magiging palagay ang loob ko habang nasa paligid lang siya. Ako na ang sasagot sa hotel nyo dahil hindi kayo pwedeng magstay sa bahay na ito, malamig na sagot ni Jaylord sa kanyang ama. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ni Senyor Antonio gayon na din kay Senyora Alexa. Hindi nila maramil inaasahan na tatangihan sila ni Jaylord. Anong sabi mo? Aba Jaylord, nakalimutan mo yata na pamilya mo kami? Ganito ka na ba talaga kabastos tumanggap ng bisita? Galit na angat ni Senyor Antonio. Sa isang iglap, biglang lumabas ang tunay niyang ugali. Dad, hindi ito pang babastos. Nag-offer pa nga ako, di ba? Hindi kayo pwede dito sa bahay dahil alam nating lahat ng hindi okay sa inyo na nag-asawa ako. Hindi kayo boto kay Bea at hindi pwedeng baliwalain ko ang nararamdaman ng asawa ko, prangkang sagot ni Jaylord sa kanyang ama. Malakas namang napabuntong hininga si Senyor Antonio at tinitigan ang anak. Bakas ang galit sa mga mata nito habang napapailing na lang. Baka naman natatakot ka kuya na agawin ko sa iyo si Bea, sabat naman ni Andrew. Muli akong napatitig sa kanya at hindi nakaligtas sa mga mata ko ang nakakalokong ngiti na nakaguhit sa labi niya. Ibang Andrew ang nakikita ko ngayon. Hindi ko akalain na may kakaibang ugali din pala siyang tinatago base na din sa ekspresyon ng kanyang mukha ngayon. Ang mga salitang binitiwan niya ngayon ay hindi kaaya-aya. Lalo lamang iyong magbigay ng matinding dahilan kay Jaylord para hindi sila i-welcome sa bahay na ito. Bahala na nga sila. Matatanda na sila para magdesisyon ng mga bagay-bagay. Wala akong plano na makisabat sa usapan nila dahil away pamilya ito. Liban kay Jaylord, alam kong lahat sila ayaw nila sa akin. May dahilan ka ba para makipag-kumpetensya ka sa akin pagdating kay Bea? Huwag na huwag mong kalimutan na kasal na kami. Asawa ko na siya at wala ng paraan para maagaw mo siya sa akin, naiinis namang sagot ni Jaylord sa kanyang kapatid. Inakbayan niya pa ako na para bang gusto niyang ipakita sa lahat na walang ibang pwedeng magmay-ari sa akin, kundi siya lang. Huwag kang pakasiguro kuya. Bilog ang mundo. Maaring panalo ka ngayon pero hindi sa lahat ng oras papabor ang kapalaran sa iyo, sagot naman ni Andrew. Kaagad naman akong nakaramdam ng takot. Ano ba ang ginagawa nila Senyor Antonio at Senyora Alexa? Bakit wala yata silang balak na awatin si Andrew? Sa maiksing panahon na nagkasama kami ni Jaylord, alam ko na ang ugali niya. Mainitin ang kanyang ulo at matinding magalit. Hinihintay pa ba nila Senyora Alexa at Senyor Antonio na magkasakitan ang magkapatid bago sila pumagitna? Napakawalang kwenta naman yata nilang mga magulang.
No wonder kung bakit malayo ang loob sa kanila ni Jaylord. May dahilan naman pala at hinding-hindi ko talaga masisisi ang asawa ko. Sa lahat ng oras sa kanya talaga ako kakampi. Libre ang mangarap, Andrew. Half-brother kita pero hindi ako mangingimi na ituring kang kaaway kapag gumawa ka ng hakbang na hindi ko magugustuha. Lalo na kapag tungkol kay Bea ang involved, seryosong sagot ni Jaylord habang nakaakbay siya sa akin at iginya ako palabas ng living room. Muli akong napasulyap kay Andrew na noon ay masama ang titig na pinapakawalan kay Jaylord. Lalo tuloy akong nakaramdam ng matinding pag-aalala. Huwag niyo na pong hintayin na kalagkarin pa kayo ng mga tauhan ko palabas ng bahay. Hindi kayo welcome sa pamamahay ko kaya magkusa na lang kayong umalis. And pakidala na din ang mga pasalubong na ipinagmamalaki niyo sa akin, muling wika ni Jaylord at tuluyan na naming nilisan ang living room. Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan ng galit niya sa sarili niyang ama, pero hindi din naman siguro ito ang magandang pagkakataon para magtanong. Mukhang mainit ang ulo ni Jaylord at ayaw ko nang dagdagan pa. Simula ngayong araw sa kwarto ka na matutulog. Nandoon na din ang mga gamit mo kaya hindi ka na mahihirapan pa. Magpahinga ka muna dahil aasikasuhin ko muna ang mga bisita natin, wika niya sa akin na naging dahilan kaya bigla akong natawa. Sino ba naman ang hindi matatawa sa katagang bisita na binitiwan niya? Pamilya niya ang mga iyon tapos bisita ang tingin niya? Kakaiba din naman ang ugali ng Jaylord na ito. Huwag mo na lang sila pansinin. Siguro naman aalis din sila dahil sinabi mo naman na hindi sila welcome sa bahay na ito. Sagot ko sa kanya hanggang sa nakarating na kami sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Kaagad niyang binuksan iyon at sabay na kaming pumasok sa loob. Hindi ko napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mapansin ko na nadagdagan na ang gamit niya dito sa loob ng kwarto niya. May sofa na at center table. Sa kabilang bahagi ng silid ay matatagpuan ang isang office-type na mesa at may nakapatong na laptop at printer. Ayos na ba? Kung may mga kailangan ka pa sabihin mo lang sa akin. Hindi ko din kasi talaga alam kung ano pa ang ilalagay ko dito sa kwarto, narinig kong sambit niya. Naglakad ako patungo sa mesa na may nakapatong na laptop. Tinitigan ko muna iyon bago ako nakangiting binalingan ang tingin si Jaylord. Para sa akin ba ito, natutuwa kong bigkas. Kaagad naman siyang tumango. Kanino pa ba? Alangan namang sa akin gayong hindi naman ako nag-uwi ng trabaho dito sa bahay. Nakangiti niyang sagot sa akin at mabilis akong nilapitan. Hinawakan niya ako sa kamay at hindi nakaligtas sa paningin ko ang tuwa na nakarehistro sa kanyang mga mata. Parang nagdahilan lang siya. Kung kanina galit siya ngayon naman nakangiti na siya. Hindi ito utang. Regalo ito, nakangiti kong tanong sa kanya. Mabilis ang dumampi ang labi niya sa akin bago siya sumagot. Hindi ito utang. Lahat ng mga mahahalagang bagay na nakikita mo dito sa bahay na ito ay para sa iyo. Nakangiti niyang sagot sa akin, kasabay ng pagpisil niya sa ilong ko. Hindi ko natuloy napigilan pa ang sarili ko. Mahigpit akong napayakap sa kanya. Thank you, Jaylord. Ang bait mo naman pala eh. Kaya siguro love kita dahil ang sweet-sweet mo, nakangiti kong bigkas. Walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Para akong idinuduyan sa alapaap ng mga sandaling ito. Akala ko talaga playboy itong asawa ko eh. Hindi naman pala. Kaya din naman pala niyang magtino kung gugustuhin niya. Saglit akong iniwan ni Jaylord dito sa loob ng kwarto at pagbalik niya ibinalita niya sa akin na nakaalis na daw sila Andrew. Kaagad naman akong nakaramdam ng kapatanagan ng kalooban. Mabuti naman at umalis na sila dahil hindi din ako matatahimik kapag alam kong may kasama kami dito sa bahay na ayaw sa akin. Bakit isi-esi kayata ngayon? Wala ka bang homework? Nakahiga na ako ng kama nang marinig ko ang tanong niya. Napasulyap ako sa orasan na nasa nightstand bago siya sinagot. Inaantok ako eh. Balak ko sanang matulog na lang muna. Mamaya ko nagagawin ang mga lessons ko. Nakalabi kong sagot sa kanya, sabay pikit ng aking mga mata. Hindi na siya sumagot pa pero naramdaman ko ang paglundo ng kama sa tabi ko ang kasunod noon ay ang mahigpit na pagyapos niya sa akin. Mabilis na lumipas ang araw. Naging maayos naman ang naging buhay ko sa piling ni Jaylord. Umulan man or umaraw, abala man siya sa opisina or hindi, hatid sundo niya ako sa school. Masasabi kong ako na yata ang maswerteng asawa sa balat ng lupa.
Hindi nabigo si Jaylord na iparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya. Hi Bea, kasalukuyan kong tinatahak ang pathway patungo sa first class ko nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Kaagad akong napalingon at sumalubong sa akin ang nakangiting mukha ni Brian. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagkita kami simula noong pumasok ako sa school na ito. Naka-uniform din siya at mukhang papasok din siya sa unang subject niya. Brian. Kumusta? Nakangiti kong sagot sa kanya pagkalapit niya sa akin. Tinitigan niya muna ako bago siya sumagot. Ang aga mo din pala. Ngayon lang tayo nagkasalubong ulit. Ayos lang ako, Bea. Ikaw kumusta na? Tanong niya sa akin. Ayos lang din ako. Nag-enjoy ako sa school niyo, Brian. Hindi ko talaga akalain na naaalala mo pa ako, sagot ko naman sa kanya. Actually, matagal ko nang balak na kausapin ka ulit. Gusto ko kasing iabot sa iyo ang invitation ko. Invite sana kita sa birthday ko. Iyon kung ayos lang sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin, sabay abot sa akin ng isang kulay pulang sobre. Nagulat naman ako. Imagine sa dami ng mga estudyante sa eskwelahan na ito na alala niya pang bigyan ako ng invitation para sa importanteng araw ng buhay niya. Ang bait niya talaga. Nako, hindi ko alam kung makaka-attend ako, Brian. Kailangan ko pa kasing magpaalam kay Jaylord eh. Kailan ba ang party mo? Tanong ko sa kanya. This coming Sunday na. Sa De La Fuente Hotel. Sana makarating ka, Bea. Iilan lang kasi kayo sa mga inimbitahan ko, sagot niya. Makaka-attend ako kapag papayagan ako ni Jaylord. Sige na Brian, mauna na ako. Mag-start na kasi ang klase ko eh. Thank you sa pag-invite mo sa akin, nakangiti kong wika sa kanya at hindi ko na hinintay pa na sumagot siya. Mabilis na akong naglakad palayo sa kanya para pumunta sa first subject ko. 5 minuto na lang kasi mag-start na ang klase. Pagkapasok ko sa loob ng classroom, kaagad na nagtama ang mga tingin namin ni Butter. Mukhang hinihintay niya talaga ang pagdating ko, pero patay mali siya akong naglakad patungo sa aking upuan. Tahimik akong naupo habang hinihintay namin ang pagdating ng aming professor. Parang gusto ko na tuloy maniwala na malandi talaga siya. Akalain mo kausap niya kanina ang pinsan mo, narinig kong bigkas ng katabi ni Butter na babaeng ipanglihi yata sa munggo. Kaagad namang napatikwas ang aking kilay. Alam kong ako ang pinariringan niya dahil ako lang naman ang kausap ni Brian kanina. Aware din kasi ako na magpinsan ang dalawa. Binigyan na naman nila ng masamang kahulugan ang pag-uusap naming dalawa ni Brian. Mga taong walang magawa sa buhay. Bahala na nga sila, basta ako walang ginagawang masama. Mabait si Brian at gusto niya lang makipag-kaibigan sa akin. Sa kaaware ang taong iyon na may asawa na ako kaya malabo ang iniisip nila. Isa pa, mahal ko si Jaylord at wala akong balak na tumingin sa ibang lalaki. Hindi ko na pinatulan pa ang pagpaparinig nila Butter. Bitter nga kasi dahil nabigo kay Jaylord. Iyon nga lang pagkalabas ko ng classroom nagulat na lang ako dahil nakaabang pala siya. Kasama niya pa rin ang alalay niyang ipinaglihi sa munggo. Masama ang tingin na ipinupukol niya sa akin kaya kaagad ko siyang pinagtaasan ng kilay. Pwede ka bang makausap? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling. Ayaw kong makipag-usap sa kanya at ayaw ko din sana siya bigyan ng pagkakataon na insultuhin niya pa ang buo kong pagkatao. Busy ako. Wala akong time na makipag-usap sa iyo, sagot ko sa kanya at akmang lalayasan na sana siya nang maramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Saglit akong natigilan at naiinis na nilingon siya. Ayaw mong makipag-usap sa akin pero pagdating sa mga lalaki willing kang makipaglandian. At sa pinsan ko pa talaga na si Brian. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon ni Jaylord kapag malaman niya na ang mabait niyang asawa ay may itinago din palang lihim? Matutuwa kaya siya, nakangisi niyang bigkas. Kaagad naman akong napapiksi para mabitawan niya. Ang dumi talaga ng takbo ng utak ng babaeng ito. Gumagawa talaga siya ng paraan para galitin ako. Wala akong ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lang iyong tao at wala ka na sanang pakialam doon, seryoso kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako dahil malakas na tumawa si Butter. Patay gutom ka kasi kaya lahat ng lalaking alam mong mapera inaakit mo. Akala mo ba hindi ko alam kung paano at saan ka pinulot ni Jaylord? Ito ang tandaan mo Bea, aagawin ko sa iyo si Jaylord sa ayaw at gusto mo,
galit niyang bigkas at mabilis akong tinalikuran. Nagpupuyos naman sa galit ang kalooban ko na nasundan na lang siya ng tingin. Ipinanganak talaga siguro si Butter para sirain ang araw ko. Nasaan si Jaylord? Tanong ko kay Laarni. Uwian na pero wala si Jaylord sa lugar kung saan palagi niya akong sinusundo. Bagko sila Laarni ang naabutan ko na siyang labis kong ipinagtaka. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi niya ako sinundo dito sa school. Siya pa ang naghatid sa akin kaninang umaga at wala siyang nabanggit sa akin na may importante siyang meeting ngayong hapon. Sa bahay na lang daw po kayo magkita ma'am, sagot naman sa akin nila Arnie. Hindi na ako nakaimik pa. Tahimik akong sumakay ng kotse habang hindi ko maiwasang makaramdam ng tampo kay Jaylord. Hindi man lang siya nag-message sa akin na hindi niya ako masusundo. Grabe naman ang pagiging abala niya ngayon araw at pati pagtawag na kalimutan niyang gawin. Tahimik ako buong bayahe hanggang sa nakarating kami ng bahay. Nagulat na lang ako dahil kaagad akong sinalubong ni Manang Josefa na baka sa kanyang mga kilos ang pagkataranta. Ma'am Bea, mabuti naman at nakauwi ka na. Diyos ko, nag-away ba kayo ni Sir Jaylord? Bakit kanina pa mainit ang ulo niya? Kaagad na balita niya sa akin na labis kong ikinagulat. Wala akong naisip na dahilan para mag-away kami ni Jaylord. Po? Hindi naman po. Bakit po ba? Ano po ang nangyari? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nasa library niya si Sir Jaylord. Naglalasing at lahat ng gamit na nakikita niya sa loob ng library pinaghahagis niya. Puntahan mo siya ma'am. Nakakatakot pa naman kapag magalit ang amo naming iyon, sagot ni Manang sa akin. Bakas na sa boses niya ang pakiusap kaya naman mabilis na akong naglakad papasok ng bahay. Diretso ako sa library na tinutukoy ni Manang. Nasa hallway pa lang ako dinig ko na ang ingay sa loob kaya naman mabilis akong napatakbo at hindi na ako nag-abala pang kumatok. Mabilis akong pumasok sa loob para lang magulat sa aking naabutan. Sobrang kalat ng buong paligid. Punit-punit ang ibang libro at may napansin akong mga basyo ng basag na bote sa sahig. Jaylord, anong nangyari? Kinakabahan kong tanong. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair habang nakataas ang kanyang paa sa mesa. Namumula ang kanyang mga mata na akala mo galing sa matinding pag-iyak. Teka, galing siya sa pag-iyak or baka lasing lang? May naamoy din kasi akong alak sa buong paligid eh. Totoo ba itong nakikita ko? Pero bakit? Bakit siya nagkakaganito? May matindi ba siyang problema? Kailan pa? Kailan ka pa natutong lokohin ako, Bea? Galit niyang singhal sa akin na siyang dahilan kaya ako napaigtad. Lintik naman itong si Jaylord, kakaiba din ang trip. Nanggugulat. Mabuti na lang at wala akong sakit sa puso kung hindi baka kanina pa ako bumulagta dahil sa panininghal niya. Lokohin? Ano ba ang pinagsasabi mo? Anong niluluko? Paano kita lolokohin gayong simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon nasa school ako? Nagtataka kong sagot sa kanya. Hindi mo ako niluluko. Sigurado ka? Sa iyo na nga lang ako nagtino eh. Ikaw lang ang dahilan kaya nagpapakabait ako ngayon pero bakit kailangan mo pang tumingin sa ibang lalaki? Bakit? Sagot niya kasabay ng paghagis niya sa akin ng ilang pirasong papel. Nagkalat iyon sa sahig kaya nagtataka akong pinulot iyon. Nagulat pa ako noong una dahil mukha ko ang nasa larawan habang kausap si Brian. Hindi ko mapigilan ang mapasimangot kasabay ng pagtitig kay Jaylord na noon ay dahan-dahan ng tumayo at naglalakad palapit sa akin. May ideya na ako kaya siya nagkakaganito. Imagine, kay liit na bagay pinagsiselosan. Feeling ko talaga si Butter ang may pakana nito eh. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa babaeng iyon. Bakit ba ayaw niya nalang manahimik at tangapin ang katotohanan na ayaw sa kanya ni Jaylord? Mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Pero bakit? Bakit, sweetheart? Hindi ka ba masaya sa akin? Hindi pa ba sapat para sa iyo lahat ng ginagawa ko? Bigkas niya kasabay ng madiin na paghawak niya sa braso ko. Hindi ko napigilan ang mapaigik dahil sa sakit. Feeling ko magkakapasa ako sa bahaging iyon dahil sa madiin na paghawak niya sa akin sa bahaging iyon. Jaylord, bitiwan mo ako. Nasasaktan ako, nakikiusap kong bigkas. Ngayon ko lang lubos na naisip ng delikado pala talaga siya kung magalit. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit kaya naman kaagad akong nakaramdam ng takot. Nakikita ko siyang galit noon pero hindi kagaya ng ganito.
Nasasaktan? Sabihin mo sa akin hindi mo ba ako mahal? Hindi ka ba kontento sa akin? Naghahanap ka na ng iba, galit na tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling at hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi. Hindi totoo iyang iniisip mo. Nagkakamali ka. Hindi kita niluluko. Jaylord, ano ba ang nangyayari sa iyo? Ganyan na ba talaga kaliit ang tingin mo sa akin para hindi mo ako pagkatiwalaan? Umiiyak kong bigkas sa kanya. Natigilan naman siya kasabay ng pagluwang ng pakakahawak niya sa braso ko. Umatras siya ng makailang ulit habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Explain. Ano ang ibig sabihin ng larawan na iyan? Seryoso niyang tanong. Muli akong napasulyap sa larawan bago ko siya sinagot. Aminado ako na nag-usap kami kanina ni Brian. Pero hindi ibig sabihin noon na naglalandian kami. Kinumusta niya lang ako at inabutan ng invitation card para sa birthday niya, pautal-utal kong bigkas dahil sobrang akong nasasaktan sa mga paratang niya sa akin. Patuloy din ako sa paghikbi habang binubuksan ko ang aking bag at mula sa loob ay inilabas ko ang red envelope na naglalaman ng birthday invitation ni Brian na hindi ko pa nga nabubuksan. Nakasealed pa rin ang sobre at mabilis ko iyong iniabot kay Jaylord habang hilam ang luha sa aking mga mata. Hindi kita niluluko. Bakit ba kasi ang kitid ng isip mo? Nagpapaniwala ka sa ibang tao, tapos hindi ka man lang nagtatanong sa akin. Bigkas ko habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Napansin kong halos punitin ni Jaylord ang pulang sobre para lang siguro makita kung ano ang laman noon. Bahala na siya kung maniniwala siya sa akin basta ako, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginagawang masama at wala akong planong makipaglandian kahit nasa kaninong lalaki. Napansin kong saglit pa siyang napasulyap sa akin habang binabasa niya ang nasa card. Mukhang humupa na ang galit niya dahil hindi na salubong ang kilay niya pero paano naman ako. Pagkatapos niya akong pagbintangan palagay niya mawawala kaagad ang tampo na nararamdaman ko sa kanya. Hindi kaya. Bahala na siya. Simula bukas hindi na ako papasok sa school. Bahala na kung hindi man ako makagraduate. Kalimutan ko na lang siguro lahat ng pangarap ko. Sure ka na ito lang ang ibinigay sa iyo ni Brian? Hindi ka niya nililigawan? Narinig kong tanong niya sa akin. Blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha kaya napaingos ako. Umatras ako para lalabas na sana ng library pero kaagad akong napangiwi nang maramdaman ko na may tumusok ng matulis na bagay sa aking talampakan. Kahit na may sapatos ako ramdam ko ang hapdi noon kaya naman hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Napatitig pa ako sa paa ko na siyang dahilan kaya mabilis na napalapit sa akin si Jaylord. What happened? May masakit ba sa iyo? Fuck! Sorry sweetheart. Sorry, bigkas niya pero hindi ko na siya pinakinggan. Tinabig ko ang kamay niya na nakahawak sa akin at paika-ikang naglakad palayo sa kanya. Ang lagay ba siya lang itong may karapatan na magalit? Hindi pwede iyon. Siya itong may kasalanan sa akin kaya ako ang dapat magalit at hindi siya. Hindi niya ako sinundo kanina sa school tapos magagalit siya sa akin dahil sa simpleng picture lang. Lintik talaga ang butter na iyon. Gagawa at gagawa talaga. Siya ng paraan para hiwalayan ako ni Jaylord. Kainis. Paano ba ako makakaganti sa babaeng iyon? Paika-ika akong naglakad palabas ng library. Narinig ko pa ang pagtawag ni Jaylord sa akin pero mabilis ang aking hakbang paalis. Iniinda ko ang sakit sa talampakan ko. Naramdaman ko din ang pagkabasa ng bahaging iyon kaya kailangan ko na talagang makarating ng kwarto. Makikita ng Jaylord na iyan. Hindi ko talaga siya kakausapin. Lintik siya. Hindi ako malandi. Huwag niya akong pagbintangan dahil hindi ako kagaya niya. Siya nga itong palaging nilalandi ako eh. Heist? Ma'am Bea, ano ang nangyari sa iyo? Sinaktan ka ba niya? Nagtatakang tanong ni Manang Josefa sa akin. Kaagad kong pinalis ang luha sa aking mga mata at seryosong tinitigan si Manang. Baliw iyang amo mo Manang. Ang kapal ng mukha niya para mambintang, umiiyak kong bigkas. Tulala namang napatitig sa akin si Manang at akmang tatalikuran ko na sana siya nang marinig ko na tinatawag ni Jaylord ang pangalan ko. Pagkalingon ko ang nag-aalala niyang mukha ang sumalubong sa akin, sabay pagkatingin ko sa sahig,
Nagulat ako dahil may ilang patak na pulang likido akong napansin. Ma'am, bakit dumudugo ang talampakan mo? Sinaktan ka talaga ni Sir, tanong ni Manang sa akin. Para naman akong nanghihinta na napatingin sa aking paa at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko na may dugo din ang inaapakan ko. Lumakas ang kabog ng dibdib ko kasabay ng panginginig ng buo kong katawan. Takot ako sa dugo. Hindi ko alam kung saan at paano nag-umpisa pero sa tuwing nakakakita ako ng dugo, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na panginigan ng laman. Kasabay ng panginginig ng laman ko ay ang pagdilim ng buo kong paligid. Bago pa ako bumagsak sa sahig kaagad na akong nasalo ng matipunong bisig ni Jaylord. Narinig ko pa ang pagsambit niya sa pangalan ko gamit ang nag-aalalang boses. Inutusan niya din si Manang na tawagan si Dr. Ferrer bago ako tuluyang nilamon ng kadiliman. Nagising ako na maayos na akong nakahiga ng kama. Nang imulat ko ang aking mga mata ang nakatunghay na mukha ni Jaylord ang unang sumalubong sa akin. Ningitian ko na sana siya pero biglang ragasa sa alaala ko ang mga nangyari bago ako nawala ng malay ginalaw-galaw ko pa ang mga paa ko at hindi ko mapigilang mapangiwi nang maramdaman ko ang hapdi sa kanang bahagi ng aking talampakan. Thanks God at gising ka na. Kakatapos lang lagyan ng benda ni Margarete ang sugat mo sa talampakan. Bawal pa daw yapak iyan para hindi mapuwersa ang sugat, masuyong wika niya sa akin. Si Doktora Margaret Ferrer ang tinutukoy niyang doktor na gumamot sa akin. Pinsan niya kaya walang dahilan para pagselosan ko. Next time, mag-ingat ka sa mga inaapakan mo. Kahit na nakasapatos ka may tendency pa rin talaga na lumusot ang makakapal ng bubog sa sapatos, kaya hindi malayong masugatan ka, muling wika niya. Hindi niya man lang ininda ang pananahimik ko. Sa totoo lang, nagtatampo pa rin talaga ako sa kanya. Pinagbintangan niya ako kanina tapos aasta siya ngayon sa harapan ko na para bang walang nangyari. Hindi ko siya kinibo bagkos tumagilid ako ng higa. Patalikod sa kanya kaya naman kaagad kong narinig ang mahina niyang pagbuntong hininga. Galit ka ba? Sorry na nadala lang ako sa galit kanina. Nakakainis kasi ang picture na iyon eh. Kahit sino iisipin na nililigawan ka ni Brian. Hindi ko naman akalain na ang pagbibigay lang pala ng invitation letter ang sadya niya sa iyo, narinig kong muling wika niya. Kaagad naman akong napaisimid. Wala akong balak na kausapin siya ngayon. Gusto kong ipakita sa kanya na nagtatampo ako. Saka ang hapdi kaya ng sugat ko sa talampakan. Kasalanan niya kung bakit ako nabubog. Ang galing niyang manira ng gamit at hindi niya man lang naisip na baka may mapahamak na tao sa mga pinanggawa niya. Sweetheart. Dinner time. Saya, bigkas ni Jaylord habang hawak niya ang kutsara na may lamang pagkain. Nakasandal ako sa headboard ng kama habang nakatitig ako sa paa kong may benda. Willing talaga siguro itong si Jaylord na pagsilbihan ako ngayon gabi. Kanina pa siya sorry sa akin pero ayaw kong pansinin. Nagtatampo pa rin ako sa kanya. Isa pa, gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Wala nga akong gana. Masakit ang talampakan ko, nakainggos kong sagot sa kanya, pero ang totoo kanina pa kumakalam ang sikmura ko sa gutom. Pinipigilan ko lang para iparamdam sa kanya na galit ako. Napansin ko ang biglang pagbaha ng guilt sa kanyang mga mata nang marinig niya ang sinabi ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang pagkain bago niya inabot ang cellphone niya. Nagdial siya at ganoon na lang ang gulat ko nang mapagtanto ko kung sino ang tinatawagan niya. Margaret. Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling na doktor? Pumunta ka dito sa bahay. Gamutin mo si Bea, kumikirot pa rin ang sugat niya, maotoridad na wika ni Jaylord. Napanganga naman ako sa gulat. Talagang tinawagan niya pa si Dr. Ferrer at pinapabalik ng bahay para gamutin ako. Itong ugali ni Jaylord parang wala na talaga sa lugar minsan. Nagamot na nga ako diba tapos porket sinabi ko na kumikirot ang sugat ko si Dr. Ferrer ang kukulitin niya. Heist? Don't care kung may date man kayo ng uhugin mong boyfriend. Basta pumunta ka ng bahay ngayon din, muling bigkas ni Jaylord. Hindi ko naman mapigilan ang mapakamot ng aking ulo. Mukhang kapag ituloy ko pa ang paninikis sa kanya, baka kung sino-sino ba ang kukulitin at istorbuhin niya. Dahil nasa tabi ko lang siya mabilis kong inagaw sa kanya ang kanyang cellphone. Napansin ko ang pagkagulat niya pero hindi ko na pinansin pa. Hinayaan niya na din naman ako na ako ang kakausap kay Margarete. Hello Doth, ayos na po ako. Huwag niyo na pong pansinin ang sinabi ni Jaylord,
Kaagad kong bigkas pagkadikit pa lang ng cellphone sa tainga ko. Nahihiya na kasi ako sa kanya. Wala naman na siyang magagawa sa sugat ko. Tinapunan ko pa ng tingin si Jaylord na noon todo simangot sa harap ko. Mukhang kaunting-kaunti na lang, maubos ko na ang pasensya niya. Ganoon ba? Baliw iyang pinsan ko kaya pahirapan mo pa para matuto ng leksyon. Sige na Bia, ituloy-tuloy mo lang ang pag-inom ng gamot mo. Pakisabi sa baliw na si Jaylord na huwag siyang istorbo, sagot naman ni Dolph Ferrer. Lang ang naging sagot ko at kaagad nang pinatay ang tawag. Seryoso kong tinitigan si Jaylord sabay turo sa pagkain. Ano na? Gutom na ako, demanding kong bigkas. Pigil ko ang matawa nang mapansin kong mabilisan niyang dinampot ang pagkain at sinubuan ako. Hindi ko na siya pinahirapan. Bihirang pagkakataon na masubuan ako ng isang Jaylord Montenegro. Isa pa, nakita ko naman na nagsisisi na siya. Tahimik lang akong kumakain. Hinayaan ko siyang pagsilbihan niya ako. Kasalanan niya kung bakit nahihirapan ako ngayon kaya dapat lang sa kanya ang pahirapan din. Ice cream ang gusto kong dessert, nakaingos kong bigkas sa kanya pagkatapos kong kumain. In fairness, ang dami kong nakain ngayong gabi. Ang sarap kasi pala sa pakiramdam ng sinusubuan ka ng taong mahal mo. Feeling ko tuloy isa akong prinsesa. Masyadong malamig ang ice cream. Gabi na, bukas na lang siguro, sagot niya. Kaagad naman akong napasimangot. Hindi naman ikaw ang kakain git ko. Natigilan naman siya at mataman akong tinitingan. Baka sumakit ang tiyan mo. Bukas ka na lang kumain ng ice cream, sweetheart. Promise, lahat ng flavor na gusto mo ipapabili ko, sagot niya sa akin. Kaagad nang nagsalubong ang kilay ko. Masama ko siyang tinitigan at padabog akong nahiga ng kama. Wala akong pakialam kahit hindi pa ako nakapag-toothbrush. Hangat hindi niya ibibigay ang gusto ko, dadabugan ko talaga siya. Fine, ikukuha kita. Huwag nang magalit ang sweetheart ko. Bigkas niya kaya kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Para akong nanalo sa loto na muling napaupo ng kama. Bibigay din naman pala Takot din naman na magalit ako sa kanya. Bitbit ang mga pinagkainan ko, nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jaylord. Wala pang 5 minuto muli siyang bumalik ng kwarto, dala-dala na ang ice cream na nasa cone. Hindi iyon ang gusto kong kainin ngayong gabi pero dahil pinagbigyan niya ako na kumain ng ice cream, ngayong gabi masaya na ako. Bukas na lang siguro ako kakain ng marami. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko habang buong pagkatakam na nakatitig sa dala-dala niyang ice cream. Hindi naman iyon nakaligtas sa mapanuring tingin ni Jaylord. Thank you, kaagad kong bigkas at mabilis na inagaw ang dala-dala niyang ice cream in cone. Binalatan ko iyon at mabilis na dinilaan. Enjoy ako sa aking ginagawa nang wala sa sariling napasulyap ako kay Jaylord at nagtaka pa ako dahil namumula ang kanyang mukha habang hindi kumukurap ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Bakit? Gusto mo din ng ice cream? Kumuha ka sa ref, nakalabi kong bigkas at muli kong dinilaan ang ice cream. Isinubo ko pa iyon at kumagat ng kaunti. Napansin ko pa ang paggalaw ng Adam's apple niya. Palatandaan siguro na nainggit siya sa kinakain ko. Fuck, narinig kong bigkas niya. Muli tuloy akong napatitig sa kanya. Ano na naman ang ginawa kong kasalanan? Bakit parang galit na naman siya? Uy Jaylord, maraming ice cream sa ref. Kumuha ka kung naiinggit ka, naiinis ko ding bigkas. Napansin kong inabot niya ang isang baso ng tubig at dire-diretsong nilagok ang laman.